Welcome to Donmar TV News Channel. Nakararami kung sino sila sa loob ng Kongreso na CPP sila pero hindi nila alam ang ibig sabihin nun. Katulad ng marami sa gobyerno ngayon na parang alam na nga ng mamamayang Pilipino, nagulat nga ako nung nababasa ko yung mga comments, wala talagang hindi may alam talaga na CPP, NPA, NDF sila. Kaya nakakatawa yung pagtanggi nila. No? Pero tingin ko hindi pa talaga alam kung gaano kalalim yung ginagawa nila. At yun ang trabaho natin, di ba? Pero may tanong ako, bakit nila hindi ako pinapasalita? Kasi yung last Friday, pinagbawalan ako. Ayaw nila Franz Castro na pumasok ako, ready kami ng team ko na i-substantiate yung mga isinabi ko na CPP, NPA, NDF sila. Bakit hindi nila ako pinapasalita? Maaring maraming dahilan, ano? Pero ang isa sa mga nakita kong dahilan, takot sila. Kasi kung mag-showdown doon sa loob ng Kongreso, at nandun yung mga former rebels na katulad namin na may alam, mako-corner sila eh. So, ayaw nilang ma-corner, so therefore, ayun, gumawa sila ng hakbang para ma-postpone yung budget hearing ng PCOO. So isa sa maaring dahilan yon. Takot sila na harapin yung katotohanan. May tanong po yata si Ma'am Madge Lara, tama po ba? Inyong lahat. Dahil sa tapang, hindi lamang dahil lumabas o lumantad kayo, kundi sa pagsasalita at pagbunyag po ng katotohanan. Mula po sa inyong mga salaysay, may mga tao po tayong natutulungan at matutulungan. Nung nakaraang congressional hearing po, umalma po yung tinatawag natin makabayan lockdown sa di umanong red tagging. Actually, sa totoo lang, there is no such thing as red tagging eh. Inimbento lang din yung termino na yan para yung mga nagsasabi na sila ay may connection nga doon sa CPP, NPA, NDF, no? Para i-clear yung sarili nila na may connection sila, kaya ayun, may accusation doon sa usapin ng red tagging. Ang totoo niyan, kung halimbawa iti-take natin yung argument nga nila na may red tagging, hindi yun galing sa ibang mga tao, sila mismo yung gumawa sa sarili nila na naging pula sila. Napakalinaw yan eh. Kahit yung kulay nila eh, yung paboritong kulay nila, pula na eh. So, at saka yung laging sinasabi nila, ano ba yung ibig sabihin nun? Diba? Si Halandoni nga mismo, doon sa kaniyang mga inililinaw, no? At saka si Joma, yung sinabi ni Joma, ano ba yung nasa legal front na nasa loob ng National Democratic na mga puwersa? Sinabi ni Joma eh, andyan yung KMP, andyan yung KMU, andyan yung Gabriela, nandyan yung LFS. Part yun ng pangkabuuang sinasabi namin sa loob na pambansang demokratikong kilusan. At lahat-lahat yun, pari-parihong kulay nun. Si PP, NPA, hindi pula yun. Including sila pula. Ngayon, yung sinasabi ni Yusek Lorraine, na sila ay mga high-ranking officers of CPP, ay hindi red tagging. Ano yung sinabi? Yun yung katotohanan. Yun yung katotohanan. Pero sila, yun yung accusation nila, red tagging, para lumusot dun sa usapin na yun. Pwede kong sagutin, Angel. Ilang beses na kasi kami nila dinemanda. Dinala nila kami sa korte tungkol sa red tagging na yan, kasama ang ating Pangulo, tsaka maraming si General Parlades, si Secretary Esperon, basta lahat yan, lahat kami ilang beses, no? At saka ginawa din nila yan sa iba't ibang Pangulo, kay Pangulong Arroyo, Pangulong Estrada, lahat, ginawa yan. Kahit kay Aquino, ginawa yan. Ano ba ang sabi ng Supreme Court? There's no such thing. No? Walang threat sa buhay ninyo. Amphibious. In other words, nag-i-imagine lang kayo. Hindi totoo yan. So, hindi ito opinion lang namin ni Noel or namin or gano'n. Hindi. Ano na yan, pinakamataas na hukuman na natin ang nagsabi niyan.
So bakit paulit-ulit pa rin nila sinasabi yan? Bakit paulit-ulit pa rin nila kaming dinidemanda ang gobyerno? Kasi ilang beses na experience ko yan, personally, pupunta ka sa korte, hindi man lang sila naghahanda. Very sloppy legal yung work nila. So kahit sila alam nila na hindi totoo yan, kasi ilang beses na nilang ginawa. So tactical lang nila yan, kasi paglabas mo ng courtroom, ayun yung media nila, kumpletong-kumpleto. Therefore, ang pakay nito ay hiyain ang gobyerno. So, may mga pictures sila na nakaganyan, na may mga placard. Pagkatapos umaabot yan hanggang sa UN, hanggang sa Europe, di ba? Para meron silang pondo. Pang fundraising nila yan. So, alam na namin yan. Marami kaming ebidensya dyan. So, red tagging galing sa Supreme Court, highest court of the land. There's no such thing. At alam nila yan. Napaka-imposible namang paniwalaan yung sinasabi nila na wala silang alam. Na in the first place, sila ay bahagi ng pamumuno. Pagsalita ay si Sir Noel Legaspi, as known as Ka Efren, na former rebel po siya. Noon po ay spokesperson of the National Democratic Front, Far South Mindanao Region. Noon rin po siya ay Deputy Secretary of Far South Mindanao Region at active member po siya ng CPP, NPA, NDF from 1992 to 2018. Sir Noel, your remarks, sir. Magandang hapon sa lahat. At maraming salamat nga pala at naimbitahan kaming magsalita dito upang patunayan ang ilang mga bagay hinggil sa koneksyon ng Makabayan Block sa CPP NPA-NDF. Batay sa karanasan ko sa CPP NPA-NDF sa loob ng 26 na taon, alam ko na ang mga congressmen ng Makabayan Block ay totoong mga kasapi at kadre ng partido. Kasi, batay sa patakaran ng CPP, ito mismo yung pumipili at nagtatalaga ng mga nominees ng bawat party list sa ilalim ng Makabayan Block. At ito'y alam na alam ni na Congressman Zarate, Kulyamat, Gaite, Brosas, Ilago, at Castro. Mula 2001 hanggang 2016, 6 na election din yung dumaan. At sa bawat eleksyon na to, ang mga patakaran ng CPP hinggil sa usapin ng eleksyon ay pinag-uusapan at nire-review. Kaya hindi maiiwasang kami na nasa loob ay namamaster na rin itong usapin na to sa eleksyon. Gaya ng sinabi ko kanina, malinaw ang patakaran ng CPP sa usapin ng eleksyon at lahat ng mga nominees ng party list sa ilalim ng Makabayan Block ay mga kasapi at kadre ng partido. At idadagdag ko na lang din, isang magandang issue din ito ngayon kasi kahapon lang may nabasa akong isang news article sa social media na ang CPP NPA-NDF ngayon ay mayroong niluluto na planong makipagdialogo sa Vice Presidente ng Pilipinas at saka Liberal Party. May connection din ito sa usapin ng eleksyon 2022 at sigurado ako na pakikilusin nila ang Makabayan Block sa usapin na to. Magandang umaga, magandang hapon. Pwedeng mapasapi sa CPP at may recruitment din kung sinong pwedeng maging NPA. Alam na alam ni Sara Ilago yan. Kaya nga, ito, uulitin ko. Kung makakaabot ito kay Representative Sara Ilago, nandito yung mga dating organizer din ng youth student, magharap kayo, mag-usap kayo, at patutunayan na mga dating galing sa hanay ng kabataang estudyante na mali yung sinasabi nyo na wala kayong alam doon sa recruitment ng minor. Dagdag ko po, actually bago naman sila maging mga representative dyan, nag-umpisa sila sa pagiging organizer din. Kasama sila sa mga nag-organize sa ground, nagre-recruit. Ang sabi nga po sa kabataan, 13 to 35 years old considers as a youth. Kaya ibig sabihin po, 13 anyos pa lang, nire-recruit na namin. 13 anyos pa lang yung mga bata, minumulat na namin sila sa digmaan.
Kaya si Sara Elago at lahat ng mga representative na yan, huwag kayong tanga, huwag kayong gago, huwag niyong gaguhin ng mamamayang Pilipino. Tama na panggagago ninyo sa amin. Dati kayong mga organizer bago kayo naging representative. At hanggang sa kasalukuyan na representante na kayo dyan sa Kongreso, nag-oorganisa pa rin kayo. Sa karanasan ko po, ang Kabataan Party List, ginamit nila ang kanilang PDAF fund para sa ipasok sa mga scholarship kuno, sa mga schools. Ngayon, para makapag-avail ang isang kabataang estudyante ng scholarship, kailangan niyang maging member ng Kabataan Party List. Kailangan niyang sumama sa mga rally, sa mga ED, sa mga DGs na pinupuntahan, at hanggang sa kailangan niyang sumama sa mga basic masses integration at pati na rin sa mga exposure sa mga countryside o sa mga unit ng NPA. Kaya wag niyo kaming gawing tanga. Gusto ko lang po idagdag sa patunay sa mga sinasabi nila. Kasi yung anak ko po, si Francis, full-time activist ng Kabataan Party List. Kung titingnan mo sa social media, pag makita mo sa lahat ng rally, nandyan yung anak ko. Nakita niyo si Tricia Antoniano? Ito. May picture siya kasama ni Sara Elago. Pero si Francis, si Beng, si Tricia, magkakilala lahat. Member lahat ng Kabataan Party List. Anong ginawa sa anak ko? Activist, dinala sa bundok. Pagbaba sa bundok, aktivista pa rin. Pero NPA na. Confirmation yung video na nagsasabi ng anak ko na NPA ako. Paano nyo ikaila yun? Paano nyo ikaila ang ginawa nyo sa mga anak namin? Nasaan ang hustisya nyo doon? Yun lang po. Dagdag ko lang po, napaka-hypocrite naman po na sabihin na yung mga members, alam nila na CPP, NPA, NDF sila, gaya ni na, anong pangalan ng anak ni Mami? Ni Francis. Tapos yung chairman, nominee, hindi niya alam na nagre-recruit ng CPP, NPA yung kanyang mga membro. Imposible naman po yun, napaka-hipokrito. Kasi sa revolusyonaryong dalawahang taktika nga po na binabanggit kanina ni Ka Efren, doon po nakalagay yung pangalawang anyo ng pakikibaka, yung parlamentaryong pakikibaka po. At meron pong 4 na punto sa parlamentaryong pakikibaka. Yung una, yung mass movement, kung saan yung laksa-laksang mga rally at pag-organize. Pangalawa, yung pakikibakang elektoral, yung pagpasok po mismo talaga sa loob ng gobyerno. Pakikibakang hudisyal, kung saan hinaharap yung iba't ibang mga kasong isasampa. At panghuli, yung usapang pangkapayapaan po o yung peace talks. Ngayon, sa pakikibakang iyon, pangunahing layunin po nun ay mag-recruit ng mga magiging kasapi ng mga legal na organisasyong masa, mga magiging kasapi ng mga party list, ng yang KE, ay yang Kabataang Makabayan, Bayan Muna, at iba pa, at mag-recruit ng mga magiging kasapi ng underground mass organization hanggang sa pagiging kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Noong 2012 pa po, nakita ko na yan si Sara Elago. Spokesperson pa lang po siya noon ng NUSP. Nasa rally pa lang po siya na nananawagan at nagsasalita ng lumahok sa digmang bayan sa harapan po ng tarangkahan ng Menjola. Kaya doon po, imposible po na hindi niya alam na yung kanyang party list ay nagre-recruit ng NPA. Pangalawa po, sa amin pong mga kasapi ng partido, meron po kaming panahon na sinasabing requirements bago ka magiging kasapi ng underground mass organization, bago ka magiging kasapi ng, maging kandidatong kasapi ng partido. Sa mga petty burguesya o yung tinatawag naming kabataang estudyante at mga professionals po, 1 taon po bago ka i-recruit bilang kasapi ng underground mass organization. Halimbawa po, Kabataan Party List ako. I-recruit po ako after ng 1 taon na tuloy-tuloy na pagkilos ko sa Kabataang Makabayan, yung underground mass organization po niya. After po ulit ng 1 taon, na tuloy-tuloy akong kumilos, nag-recruit ng mga magiging NPA, nag-recruit sa mga underground mass organization, i-recruit po nila ulit ako bilang kandidatong kasapi ng partido. After nun, 1 taon ulit na tuloy-tuloy na ganun yung ginagawa ko, i-recruita ulit nila ako bilang ganap na kasapi ng partido. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
hinog na, inugat na nga si Sara Ilago dyan eh. Kaya nga ang panawagan ng mga nag-NPA, bakit yung malalakas magsalita sa rally di sumampa? Eh sila naman yung nagpapasampa. Yun po, kaya imposibleng hindi alam ni Nasarate, ni Sara Ilago, at ng iba pang mga kongresistang umupo sa Makabayan Block yun. Kasi sa amin po, member lang, alam nga yun, yung mismong nominees pa, yung mismong representante, hindi alam. Napaka-hypocrite po. Kamarge, lahat sila alam nila. Opo. Si Gaite alam. Opo. Kulyamat alam. Opo. Lahat. Opo. Brosas, Castro, Opo. Zarate, at saka si, basta lahat. Lahat Opo. sila. Kasi po, ang pangunahing layunin naman po, bakit pumapasok ang Partido Komunista sa eleksyon, yan po ay pagpapakalat ng sweep propaganda, malawakang propaganda, at recruitment po talaga ang pangunahing layunin niya.